may ito ko na may... Ay! Ano ba yan? Nulaot. Sulog na? Sulog na gano'n ka? Pamita? Pamitan po nila rin. Sabi naman. Sulog lihod ko ganyan pagkapirahan ng isang ito. Ano doon? Gano'n gano'n, oh. Ya, muputot sa ginadyo. Binilatan natin mga kapabisa, oh. Sa ibang klase yung ganyang bulok. Nipis. Magkapal, hindi katulad sa iba. Ito, ay putot. Try natin to kung magkaroon ba ito ng bunga yung niyog natin. Hindi ba yan mahulog lang? Kasi iba yung bulok niya, oh. Hindi siya makapal, nipis lang kayo. Hindi katulad sa iba nating niyog. Makapal yung kan bulok. Yan, oh. At dito po may bunga na. Pero dito isa lang yung natira, yung iba nahulog lang. Ganun siguro basta bata pa. Nabili na natin to sa online, yung mga tinanim natin. Yung isa natin kalabaw na si Titsoy nakawala. Kabuhi. Doon siya nilagay. Buti lang, umuwi lang siya dito. Nakabuhi si Titsoy. Ayun dulu hubi. Agak. Gusto niya bumalik. Ayaw niyang umakyat. Hulog ka ni Ron. Ikis yung agi. Kaya maglakaw tali soy. Angaton kayo. Uy. Pakai yang pisi. Nawala baglating baka daw. Aglating nawala. Bu. Nawala yung anak ni Bitas. Wala yun. Wah. Risita na siya dito di ay. Oh. Bu. 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 Ay, di na na. Huwag mo ito yung maghiko. Di na na. O kabuhi. Oh.
Ah. Bu. Bu. Ah. Ayan, masagi. Problema dito pag ipasok natin yung nanay. Umalis yung kanyang anak. So wala namang ganang kumain. Yung nanay niya kasi hanapin yung anak niya. Gadayak na. Siat na kayo. Ito anak. Oh, bumalik na doon. Bigyan na natin ito ng napiyat. Ya. Patulan na natin ito mga kaprobinsya yung hanapin natin dito. Hindi naman maganda yung resulta kasi may mga kahoy at saka may niyog. Yung maliit ating baka oh. Magdadalawang linggo pa lang pero tumikim-tikim na siya sa mga damo. Yan. Napakadali lang. Oh. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Parang kumain na siya. Grabe. Magdalawang linggo pa lang siya. May sugat kaya yung puso niya. Tingnan natin. Mukhang may mga langaw. Check natin. Ayaw magpalapit. Bu. 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 Kumain na siya.
Mukhang may sugat yung puso niya. Bilaan niya. Michael! Magalit yung nanay. Huwag kang magtapag-tapangan ha. Baka akala mo takot ako sa iyo. Gayaan po ng bakahan eh. Ah. Aki atagi kayo. Hindi lang tayo magkumpiyansa kay Bitang. Kasi nanuwag siya sa atin. Wala si Burod ngayon. So kami yung magpastor kay Bitang. Ah! Tiruhan na natin siya dito. Hindi lang natin siya bigyan ng kumpay para makasib tayo. Snapier. Kumain siya ng santol oh. Yung tiyan ni Bitang mga kaprobinsya oh, malaki na. Mag-6 na buwan na yan. Ngayong July, napakadali lang. Parang kailan na siya nakasahan ni Bitas. Yung si Batang, mag-7 na. Ito po, tingnan po natin to. Kung ano ang hitsura sa kanyang anak. Kasi si Bitas din yung nagkasa sa kanya. Pareha-palit sa ating baka dito na pula, yung kulay. Pero puti siya. Tingnan natin kung ano yung kombinasyon sa kulay sa kanyang anak. Noong una, mukhang tinalo niya sa kulay yung nagkasta si Pugi. Kasi yung anak niya ngayon, puti, si Martis. Bakiruhan natin siya ng mga ilang minuto para mabusog. Malakas siyang kumain ng damo. Itong si Bitang, hindi ito pinakain ng kuan, Copramil. Damo lang, pinapaso lang dito sa gilid pero tumaba naman siya. Umayat lang siya pag may anak. Yung anak sa ating matapang na baka oh. Pagtiki ata. Buti na lang hindi masyadong matapang si Bitang. Hindi siya sinuwag. Susunod palagyan natin ng busal yung baka rin isa na si Junior Pugi. Wala pa siyang busal. At mag-4 na buwan na siya. Next month pwede natin siyang iwalay sa kanyang nanay. Para naman tumaba yung kanyang nanay. Yung isa sana yung ipaso natin dito. Pero hindi siya kumain. Kaya binigyan lang natin ng napier. Si Bitang matigas siya hilain. Kasi nasa busal yung kanyang tali. At mukhang kailangan na pong palitan yung kanyang busal. Oh. Putol na. Palitan natin to. Malapit na maputol yung kanyang busal. Ganadong-ganado siyang kumain sa mga damo dito. Ah, tanaw na ako kay maraming lamok. Naalala ko po dati nung magpasol kami ng baka o kalabaw. May dala kaming pampausok. May dala kaming apoy. Nilagay sa lata para pangtaboy sa lamok or tagnok. Malakas siya kumain ng kon oh. Bunga ng santol. Kasi may santol dito oh.
Yung mga nahulog kinain niya. Maasim yan. Baka makunan ka. Psst. Delikado. Psst. Uy, masulod na ba dito? Hindi lang natin itali si Bitang dito para hindi masira yung mga tanim ng kape. Bantayan lang natin para mabusog siya. Maganda magpakain ng baka mga kaprobinsya or magbakiro. Basta malakas kumain. Maaliw lang tayo. Si Jin, binigyan lang ng kumpay doon. Pero maganda din bakiruhan si Jin kasi napakalakas din kumain si Jin ng damo. Yung mga kalabaw natin dyan, malakas kumain sila ng damo. Lalo na yung si Palo, si Jin, si Rambo. Dito lang muna si Bitang natin ilagay mga kaprobinsya. Ang maganda po dito sa amin ngayon, palaging umuulan. Mabilis po tumubo yung mga damo. At nakatulong po yung mga damo para sa ating mga alaga. Nagutom na siguro yung baka natin na maliit. Umuwi. At dumidi sa kanyang nanay. Grabe yung isa natin baka mga kaprobinsya, na Senyor Pugi. Tumalon lang doon sa bakod para makalabas siya. Yan, ano na. Pero na nakita ko pa na kumakain siya ng kumpay kasama ni Marites. Kailangan talaga siya na may tali na para sa sunod na mga linggo siguro iwalay natin siya mga kaprobinsya. Andun siya pumunta sa ating baka na isa. Parang hinahanap niya pa. Kayang-kaya lang niyang tumalon sa ating bako dito. Doon siya sa ating mga taniman na pier pumunta. Ayaw niyang kumain dito. Palagyan natin siya ng tali, busal, para hindi na siya makalabas dito. Pwede naman siya iwalay kung iwalay natin. Kasi malakas siyang kumain ng kumpay. Tapos malakas na rin siya kumain ng feeds. Dati po yung baka natin na si Tanggol, 4 na buwan pa lang, winalay natin sa kanyang nanay. Para naman makapahinga yung kanyang nanay kasi namayat na. Malaki na siya. Pwede naman nating iwalay si Junior Pugi tapos ilagay doon sa kulungan. Kung sakaling palagi umuulan. Palagyan muna natin ng busal. Sanayin muna natin bago natin siya iwalay. Hindi natin paabutin ng 5 buwan. Kawawa yung nanay niya, namayat na. Dito po mga kaprobinsya, nagkaroon naman tayo ng extra income kasi pinaharvest po natin yung ating niyog. At medyo mahal po yung presyo ng kupra. Ang problema lang, kakaunti lang yung bunga, hindi po marami yung bunga. Basta kakaunti lang yung bunga sa mga niyog, tumaas yung presyo ng kupra. Yan po ang ating experience dati nung nagnegosyo pa tayo ng kupra. Hindi lang kupra yung naibenta natin, yung ating kambing na 3, naibenta na natin sila. So nabawasan na po yung mga kambing natin dito. Yung medyo native lang yung bininta natin. Tapos yung mga binigyan natin ng chance dati, kasi pinakasal mo natin ni George pero hindi po sila nabuntis, naglandi sila ulit. So ang ginawa natin, ibininta natin sila. Pero yung mga iba natin native dito na babae, mga buntis na po sila, panakin muna natin bago natin sila ibinta. Pero kahit nagbinta tayo ng 3 heads, parang hindi sila nabawasan mga kaprobinsya. Ayan. So susunod natin yung ibinta yung isa, pwede si Ibana.
Pwede yung isa dito na kulay itim. I-dispatcha natin sila. Yung mga babae na medyo payat, na native lang, yun po ang katayin natin. Para sa ating mga kasama dito, pang ulam. Yung mga kabi natin dito mga kaprobinsya, hindi na po mabilang kung ilan yung naibinta natin. At saka hindi na po namin mabilang kung ilan na yung nakatay. Yung iba nila natin sa area 1, pag may mga okasyon tayo doon, at doon natin pinatay. Pero marami pa rin yung mga kabi natin. Lalo na pag sama-samahan natin sa lahat, yung mga lalaki dito, pagpalabasin natin, at saka yung mga lalaki natin doon. Ito po, malapit na rin itong mga anak. Siguro nasa 4 na buwan na po yung tiyan niya mula sa pagkasa ni George. Pinagkala natin noong una na hindi na siya maglandi ulit. Balaksan na natin na dispatcha. Pero naglandi siya. Okay lang. Yung mga anak, yung mga medyo native natin dito, nasa mga 4 hanggang 5 yung maibinta natin. Sa 2, 3, 4, 5 hanggang 6. May mga babae naman tayo na gawin natin ngayon, no? Ito po, sila yung kapalit. Tapos meron din dito yung anak sa ating blackhead. Hinahalo lang, kailangan po siyang iwalay. Tapos si George mga kaprobinsya, hindi na siya masyadong agresibo. Isang round lang yung kaya niya, George. Marami tayong lalaking kambing, mga pangkatay po sila. So sa ngayon ipatining muna natin, tsaka pag malaki na, tsaka natin ibinta. Meron pa doon, may mga magandang klase din tayo doon. Dandahan natin pagandahin yung lahat sa ating mga kambing dito, lalo na pag dumami na yung mga anak ng babae dito. Sa ngayon mas marami yung mga lalaki na anak ni George. Ito po si Dayan, sana magkaroon siya ng anak na babae. At yan po, sana babae din yung anak niya. Pati isa natin na blackhead, sana babae din. Sila po yung mga magagandang klaseng kambing natin dito. Hintayin natin ng mga anak sila bago natin ibenta yung mga native natin na kambing dyan, mga upgraded. Yung medyo pangit lang ang itsura yung mga kambing natin, para hindi nabawasan kahit reheads pa yung naibenta natin. Napakabilis lang dumami yung kambing, lalo na pag nagdalawa yung anak nila. Pero napapasin po natin sa ating mga kambing ngayon, kadalasan po sa kanilang mga anak dalawa. Maganda po yung lahi ni George. Basta mga hybrid na kambing, minsan lang yan mga anak ng isa mga kaprobinsya, kasi mga malalaki yung katawan nila. Minsan nga 3 pa, 4. Pero pag native lang, bihira lang mga anak ng 3 or 4. Nagarabi tayo. Yung mga alaga natin dito, yung mga pabo, palagi tayo nagkatay ng pabo. Pero marami pa rin sila. Lalo na pag lumaki na yung mga sisyo natin doon na nilagay sa kulungan. At hindi na sila binulabog ng aso. Yung aso mga kaprobinsya, dati po araw-araw umatake dito sa amin. Yan po, may manok na naman na naglimlim, may pabo. Pabo naghalo-halo lang. Yung mga alaga namin ito, pang ulam lang yan, pati yung pato. Sa mga nakarang video po natin, nung pumunta tayo sa bundok, nagdala tayo ng isang pato. Yung mga gansa natin, sila yung taga-ingay dito pag may tao.
Yung maliit na pato, buhay pa rin, oh. Naka-survive lang siya kahit siya lang ito mag-isa na maliit. Yung mga pato natin, oh. Galing naligo sa sapa. Yung isa, anong pa? Nagkapakapa sa tubig. Uy! Yung rabbit natin. Hello! Nasaan na kaya yung dalawa niya anak mga kaprobinsya? Mukhang namatay lang or kinain ng bayawak or aso. May dalawa po siya anak dati dito. Yung kulay itim at saka brown. Buti na lang, i-rescue natin yung kulay puti. Yung kulay puti, malaki na yung anak niya. Hello. Huminto po tayo sa pag-alaga ng rabbit. Dahil yung mga rabbit natin dati namatay. Halos maubos. Tapos wala na tayo mapaglagyan kung mag-alaga tayo ulit. Kasi yung pinalagyan natin dati ng rabbit, nilagyan natin ng kambing. At pag mag-alaga tayo ulit ng rabbit mga kaprobinsya, kailangan na nakasimento yung bakod. Kasi yung mga rabbit natin ngayon na sanay na sa labas, kahit ayusin pa natin yung bakod nila, marunong sila maghanap ng paraan para makalabas. Kaya kung mag-alaga tayo ng rabbit, mas maganda na hollow blocks yung bakod para hindi makalabas. Hinog, daot. Maraming bunga yung aming labana dito. Kuya ba, no? Pero yung iba nahulog lang dahil may uod siguro. Yung isa inakyat ni Lodo, baka hinog niya. Amping ha? Hello pa? Parang hinog na tingnan, oh, pero hilaw pa, matigas pa. Bigyan na nangahulog nung sa? Mga daot ra. Kaya sapat libra. Gwapo rin sa esprihan. Huwag gini sapat ra. Lalo ba ang sapat na? Maraming sila, oh. Hello, guy. Gandahan lang, goy, para hindi mahulog yung iba. Siruka po kaya, goy. Dali-dali raw. Okay. Busog na? Busog na sa? Gamay ka kitiyan. Na. Si Waki yung bigyan natin ng kuan, ng sinitas. Wak. Wak. Kumain din ng aratilis. Yan, yung uwak natin.
Kumain din siya ng aratilis. Terus goy-goy. Parang tinawag niya tayo. Oh! Oh!